Migrating to Australia and Canada is not hard as you think. The Visa Center makes things easy for you. We offer different pathways: student visa, tourist visa, permanent residence, and work permit with PR. What separates the Visa Center from the rest? We are giving you free consultation and assessment. We have competent immigration consultant who will guide you all the way. Flexible payment schemes. Transferable application with no expiring contract. Our delighted clients who are now in both countries can vouch for our brand of service. The award we received this year is a testament of our passion and commitment to serve you better. And because we want to serve more people, we now have 7 branches in the Philippines: Cabiao, Nueva Ecija; Lipa, Batangas; Santa Maria, Bulacan; Gapan, Nueva Ecija; San Fernando, Pampanga; Ortigas; and Santiago, Isabela. We also have offices in Dubai and Abu Dhabi. The management's commitment to provide excellent service spells the big difference. The Visa Center can make your dreams a reality. Call us now. Westwind, a home that offers connected, healthy, and convenient living. Come and live freely here at Westwind at Lancaster News. The Emirates Education Center has been one of the pillars of educational and training excellence in Dubai since 1993. For over 3 decades, EEC has been dedicated to providing top-notch training and education, empowering countless individuals seeking personal and professional development to achieve their dreams. Over the years, EEC has grown into a reputable institution known for its diverse range of courses, experienced faculty, and commitment to excellence. A significant milestone in this journey was the merger with a group of dedicated volunteers and social entrepreneurs in 2018. This collaboration brought fresh perspectives and innovative approaches, renewed commitment to community engagement, allowing EEC to offer even more impactful learning experience, further elevating its mission and empowering its vision. The Genius Mila program is tailored for students who exhibit extraordinary abilities in various fields such as science, mathematics, technology, arts, and humanities. The program aims to foster a passion for learning and creativity, encouraging students to explore their interests and reach their full potential. We are honored to be recognized with the prestigious Professional Training and Education Center of the Year Award for 2024 by MEA Markets. This accolade is a testament to our relentless dedication to quality education, our forward-thinking teaching methods, and our unwavering commitment to our students' success. At Emirates Education Center, we believe in the power of education to change lives and build futures. We remain committed to nurturing talent, fostering growth, and contributing positively to our community. Join us on this journey of excellence, and together, let's shape a brighter future. At Emirates Education Center, we teach success.
Hello guys! If you are looking for a trusted travel agency here in Dubai, nandito na ang Travel Track Tourism. Get that 5-star experience when you travel with us. We'll help you process the documents you need so you can focus on your dream adventure. Whatever the destination, we'll be with you every step of the way. Travel Track Tourism offers affordable services, kabayan packages, visa services, UAE tours, UAE Exceed Visa Change, meetings and events, wedding destinations, Armenia packages, Georgia packages, worldwide airline tickets, holiday packages, car rentals, hotel reservations, and many more. And another good news, we accept Happy Payment. Kaya naman, for quick, easy, and reliable assistance, call Travel Track Tourism now. Alright, hello guys, good evening! Ayan, ito mukhang mga first-timer sa live show. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan, I'm sure guys, no, ilan sa inyo ay nag-aabang sa pinakabagong online show natin, which is ito ang Business Blueprint. Ayun. Actually, I'd like to comment. This is actually coming from Vino. Yes. Na idea. Bakit mo naisip yung business? Bago ang lahat, magpakilala ka Ay, din. okay pala. Tayo. Sige, sige. Julie. Okay. Anyway guys, I'm Julie Sorsano. I'm the director of Pixel Track Digital Marketing LLC. Gumagawa din ako ng mga contents. At the same time, I'm handling different companies' social media and ano ba, and other advertisements ng mga iba't ibang kumpanya dito sa United Arab Emirates and also in the Philippines. Although may mga nilook up din kami na there might be some brands as well in Canada at saka sa ibang bansa. So yun yung mga pinagkakabisihan ko naman. Correct. Ikaw, V, kasi Nako. very community yung name mo, no? May nakalimutan ka muna dyan, Julie. Ano yun? The first Okay. Filipino Dubai vlogger lang naman ang ating Oo. kasama ngayon. And of course, yes, yan nga po, ako pala si V. So, hindi ko alam, hindi pa iba-iba din yung aking page, no, Julie. So, as what Julie said, ay nga, more on community po ako. Pero eventologist by heart ako, ha. Yun ang aking bread and butter. So, kung hindi nyo nakikita sa social media, kasi alam niyo naman, iba natin kliyente, hindi kasi pwedeng ilabas. Pero, basta marami tayong ginagawa, but more on communities. So, hindi lang katulad ng kay Junie. So, ito, maganda. Balitaktakan ay magsimula na nga every Monday to help our fellow kababayan. Oo, so parang medyo formal at saka informal Yes. tayo ng konti sa ating discussion ngayon. Mhm. Pero sabi si Vino, nakikita naman natin, she's actually one of the successful eventologists dito sa UAE kasi nami-mix niya yun. Parang she has couple of volunteerism for community events, Filipino community events. Pero lalaki ng mga non-Filipino events na meron. Grabe, Judy. Coming from you talaga na na-overwhelm ako. Oo. Yes, actually marami po tayo. Hindi nga talaga nakikita sa social media. Pero pinopost natin siya sa ating LinkedIn tsaka sa Instagram. So, kung mamarapatin din nung nakaraan na nag-COP28, I'm Oo. part of COP28 as well. Thank you to Direk Fronda kasi siya yung nag-recommend sa akin doon. So, naging Oh, part po nice. tayo doon. So, nakakatuwa naman. Yes, marami po. Katulad na sasabi ko, bread and butter po natin yung pag-events. Kaya naman talagang kahit nakapikit ako, Junie, Kabisado. kabisado ko yung galawan. So, yan yun. And apart from that, syempre, business owner. And also, kailangan kasi, pag nag-business na tayo, kailangan yung portion ng time natin, binibigay pa rin natin sa community. Oh, agree. Kasi at the same time, kasi kapag negosyante ka kasi, you have to also value kasi yung market mo eh. Exactly. So if you believe na yung market mo is Filipino community, then make yourself a little visible. Diba? Why not volunteering or participate or just support? Ibang bagay kasi yun eh. Nagkakaroon kasi siya ng integrity doon sa business mo na nakikilala ka nila. Yes. So yun. Pero going back, gusto ko lang malaman kasi siya po talaga ang nagkinyang. Kasi ang dami kong sinuggest na ibang name. Yes. Wala mang Pangit daw. Wala naman ako sinabing pangit. Ako, Julie. Pero yung blueprint mo na, from your Yes. point of view, ayan. Actually, business, of course, we are going to tackle mga businesses dito sa ating segment. Ito. Sa dami kasi po ng mga nilalive ni Junie, Aha. hindi mo na alam kung ano talaga yung kanya. Pero ito every Monday yung about business. Now, why blueprint? Mhm. Kung maalala nila, during way back, I don't know if they're still using it today at Uh-huh. this time, generation, yung
kung kayo ay architect or engineer, may blueprint na tinatawag. Oo. Alam mo yung blueprint? Plano. Plano. Ah. Before pang, yun mo ng blueprint na yun, tapos ipiprint siya. Aha. Totally yung pinakang, ano na, nandun na lahat, makikita mo na. So, ibig sabihin, from that plano, nagkaroon ng liwanag ngayon. Mhm. So, ano ba yung blueprint ng ating mga kababayan? Kaya so, ibig sabihin po, ang Business. pag-uusapan natin dito is more on business-related. Yes. And at the same time, ano nga ba yung tamang plano? Ano yung mga Yes. pwedeng action na pwede natin gawin? Or ano yung mga dapat nating iwasan? No? Or ano yung pwede nating sundan? Kasi di ba pagka yung blueprint, nandiyan pa yung time na pwede yung pang-erase. Oo, correct. Yun, yan ang blueprint. Alam niyo yan, yung nilalagay doon sa mahaba. Yan yung... Ayan. Pero ito lang guys, sa mga viewers po natin, I would like to recommend or suggest po sana if you have some, let's say, plan of opening a business, lalo na sa mga sa first episode natin. Kasi later on, V and me will going to share paano nga ba mag-open ng business dito sa Yes, totoo yan. Diba? Pero bago yan, pag-usapan muna natin yung Buhay. ikaw muna. Oo, Yes, sige. ladies first. Nako, masyadong hukayan. Oo. Ang nakakasimula namin with that natin. Hindi naman ikaw yung nag-release ng mga CR, ganyan. Nag-inis ako si R. Seryoso? Yes, I am very serious. I am so proud of it. Kasi Julie, nung kami ay na-hire dito, direct hire kami from Philippines, nagsimula as waitress. Ah, okay. So, So, ayan, stay with everybody. Same with everybody. Lahat naman po tayo dyan. Halos karamihan nag-F&B. Pero kami kasi, wala kaming choice. Kailangan, 2 supervisor lang yung kasama ng mga waiter, waitress na pumunta rito. So, wala kaming option talaga. So, pagdating namin dito, of course, doon ka na nagpakitang gilas. Diba? If you want to grow, actually, to be honest, sa ating mga kababayan, kung gusto mo mag-grow, huwag kang mag-settle dun sa kung ano lang yung posisyon mo. Kailangan pakitang gilas ka. Not in the sense na masyado ka namang nagbibidada. Pero kailangan you need to have a goal na gusto mong from this. Kasi ako gusto ko lang pagka 3 months, kailangan naka-level up na ako. So lahat ng mga in-house training, lahat ng talagang alam mo naman yung Pilipino, magagaling tayo sa trabaho. So doon nag-start. So from there, naging supervisor na tayo, naging manager na tayo. And I am very proud and humbly saying na talaga nagsimula ako from mababa. So, paano ka transition? So, from F&B, paano ka napunta muna sa freelance? Kasi alam ko, nung first kita nakilala, parang, ka na, parang, hindi ka empleyado eh. Parang nag-employee ka ng mga events. Yes, totoo yan. So, actually, nag-start ako, di ba, waitress. So, tayo ay, nag-ano tayo, so, ako talaga, mahilig na ako sa events. Way back ako sa Philippines. I was 17 years old when I started events, mag-handle ng mga wedding. 17 years old pa lang ako noon. So, talaga nasa puso ko na yun. So, nung nagkaroon ako ng opportunity, ng chance, na i-handle yung aming branch na doon sa events, sabi ko, sandali, lilipat na ako. Mag-ship ako from F&B to, nag-events sa nag-events ako. Kasi talaga yung first love ko. So, napunta naman ako doon. And then, eventually, dahil nga sa tawag ng oras mo, hindi na ako naging empleyado. So, talagang pinubide ko yung sarili ko na magkaroon ng freelance visa para ma-accommodate ko lahat. So, doon nagsimula yun. And then, nagkaroon ng pandemic. To cut the story short, nag-pandemic, COVID tayo. So, nakita natin yung need naman ng atin ng mga kababayan na matulungan sila mag-put ng business. Kaya naman, nagkaroon tayo ng business and marami rin tayong mga natulungan. Pero syempre bago sa akin, gusto ko lang i-check to para sa mga viewers natin. Kasi marami naman talaga na mga OFW na nagtatrabaho ngayon, gusto nila later on magkaroon sila ng sarili nilang negosyo dito sa abroad. Pero kasi natatakot sila eh. Di ba, parang hindi ako ready financially, emotionally, connection, etc. Yes. Pero sa'yo, V, paano yung decision mo? Kasi di ba parang, from FNP ka, regular employee ka before, ano yung saan ka kumuha ng lakas ng loob mo na teka lang, magnenegosyo na ako? Ayan. Kasi di ba ang iniisip nila, pag nag-business ka, paano kung walang kliyente? O una, may pera. Pangalawa, paano kung wala kang customer? Paano ka na? Di ba, may family ka na ba yun? Yes, actually. Lalo na yan, di ba? Parang, baka marami tayong pinagdaanan, mga pang-maalaala mo kaya mga dyan, Junino. Kaya kung pag-uusapan yung buhay tayo, pang-maalaala yung ating pinagdaanan dito. Kasi nga 20 plus years na tayo dito.
going back to the question, Junie, Oo. ako naniniwala kasi ako, or I would like to say na natutunan ko to sa isang kaibigan na matagal na din naninegosyo. Ang sabi niya, while you're still young, magnegosyo ka na Mhm. para you have enough time na i-correct kung ano pa yung mga tama. Unlike po dun sa mga nakasanayan natin mga OFW na pag-retire ko, Oo. magninegosyo ako. But we don't have enough time. Oo, yun lang yun. So, makakapag-travel pa ba tayo noon? Eh, hindi, to be honest, ano, 65 ka na, you don't have the energy, you don't have the sense ng yung utak eh talagang mapapagana mo. Iasa rin natin yun sa mga tao. So, hindi mo siya talaga mapapatakbo ng maayos. So, yun talaga ang unang-unang natutunan ko dito sa tao na to na sinabi niya na habang bata ka, magnegosyo ka. So parang na-inspire Inspired ka. talaga ako sa kanya. Sabi ko, Kaya pwede ginawa ko mo yun. siya. So, syempre, pag magninegosyo ka, kailangan ng pera. Oo. Maniwala kayo sa hindi, marami naman pong business owners dito na talaga namang walang-wala sila, but talagang pumasok sila. Mhm. Minsan, pangungutangan mo pa. To be honest, yung mga malaking business owners sa Pilipinas, hindi naman nila own money, Oo. but they are actually getting it from the bank. Loan Yeah. kasi, bakit? Oo. Mas masarap kasi, maano yung sarili mo na, uy, inutang ko to, or Oo, kailangan maging kailangan successful siya. successful to, ibalik ko to. Pero pag coming from your own pocket, you don't care. So sinasabi mo ngayon na if you wanted to become a real entrepreneur, kailangan talaga marunong ka sa sinasabi. Yes. Risk taker ka talaga. Taker ka talaga. Kasi if not, parang wala eh. Alam mo, kahit hindi sa business, Junie, in Oo. life, kailangan risk taker ka talaga. Mm. O hindi ka mabuburo kasi, uy, meron pala akong hidden talent. Like Junie, when I saw Junie very first time in UAE, sa vlog ko lang talaga. Sexy pa ako doon, di ba? Super sexy, super payat, mukhang patay gutom. Oo. At talagang wala na, binablog lang yan. Yung galing siya ng banyo, nagsasapay siya, naglalakad siya sa init. But we'll never know, di ba? Nung time na yun, na hindi mo naman maiisip na ito, biglang ito na ngayon si Junie, wearing ganito na. Ang lakad, may tatak Oo. yung suot. Hindi na ako yung kaya Hindi sinusuot. na okay. Pero ibig sabihin kasi, nag-risk ka din. Oo. Na Well, yun, yung sa akin naman kasi, parang same tayo, no? I also started sa F&B. yes. Tingnan ko na sa isang ice cream company ako. Yeah. Pareho tayo nang iniisip. Sabi ko, Oy, pero magkaiba. nakakapagod. Sabi ko kasi nung, Oo. siyempre sa Pilipinas kasi, office na kasi ako eh. Shipping Yes. company, ganyan. Pagdating dito, well, kailangan mo magkaroon ng work kasi yung visa mo mai-expire. Expired. So, eto na yung available. Parang ice cream scooper ako doon sa kitchen. Oo, correct. Sa isang ice cream company. Nakakapagod siya. Pero sabi ko kasi, wala na akong magagawa, nandito na ako. Mm. So tinitingnan ko yung ibang mga kasama ko na may mga matataas ng posisyon, ay, parang mas hindi sila pagod. Oo. Sabi ko, kailangan galingan ko para ma-promote ako. Which is totoo nga, nung ginalingan Totoo yan. Galingan mo. nung manager ka na, konti na lang. At the same time kasi, parang yung dati mong ginagawa, mabibigay naman yun sa iba. Oo. Yung opportunity na yun, yung work mo dati, kung ikaw ay ice cream scooper, Mhm. ngayon mataas ka na, yun, pwede natin maibigay sa ibang tao na Oo, kaya yung mga viewers natin dyan, ayan, siyempre na huwag tayong mawala ng pag-asa. Yes. Ano bang position meron kayo ngayon sa trabaho, it is your decision if you wanted to Mhm. change yung position o yung antas mo sa buhay. So, doon nga, nakapunta rin ako sa vlogging, tapos dahil sa kaka-vlog, nag-develop yung knowledge ko about Yes. marketing strategies, paggamit ng social media, kaya parang nag-transition ako into, sige, mag-freelance na lang Oo. ako. Oo. Yan. Pero iba kasi yung style ko naman kasi ikaw kumuha ka kasi ng freelance visa mo. Oo. Akin naman ang ginawa ko is I asked one company na magbigay sila sa akin ng visa. Yes, that's good. Isa pa Oo. yan. So, parang actually marami matututunan sa atin yung mga Oo, ano, yung ano, experience so, natin. pwede pala yun, pwede sa ni Julie, pwede sa ni Pero kasi maraming NOC kasi, kapag Oo. naka-under ka sa isang, si Miss V kasi, nag-open talaga siya ng kanyang business na naka-under freelance visa siya. Yes. Totoong freelance visa. Okay? Yes, legit freelance. So ako naman kasi is naka-visa ako under one company, so nag-work ako sa kanila. Yes. So for me to do other things, kailangan ko ng NOC. Na Yes. inaalaw ako ng company na to do this extra things na Nagawin. ginagawa ko as freelance. Which is Pero- very good. Oo. Pero until sa time na parang feeling ko ready na ako, Oo. then ayun nga, nagkumuha na ako ng sariling business license na under my name. Isa Pero- ka na ano, Oo. legit business owner. Pero pag-usapan natin muna, bago yung iba, Miss V, di ba, gaano nga ba, ano nga ba yung mga strategy para magkaroon ng, o makapag-start ng business Mm-mm. dito sa UAE? Lagi bang kailangan ng pera?
Pero syempre, yes, ang sagot natin is yes, kapag may pera ka, mas madali. Okay. Pero ano ba yung mga style na pwede mo No, ma-share? actually, unang-una siguro, Junie, ang share ko dyan, dapat yung open na business is yung talagang passion mo. Yung alam mong gawin. Hindi lang yung kasi, uso, magtitinda din ako. Magtatayo ako ng e-commerce kasi uso. Oo. Eh, di mo pala like yung, ako, to be honest, hindi ako magaling with beta-benta. In other, so doon mo i-open ko. That's why I have the consultancy, yung ating Fit Vision Media is consultancy and events yun. Kasi doon na aking forte. So ako, ito, akin lang to. So it depends on sa ating mga manood kung paano nila. Gusto ko ganun eh. Oo. Paano nagbablog ka din? Pero I agree na maganda po talaga, it should be something that you are really in, yung Oo. parang interest mo siya. Kasi kailangan maging hands-on ka eh. Pag Oo. ikaw na yung business owner, huwag mong iasa sa iba. Ikaw talaga. Or another thing siguro is, ito sa mga nagtatrabaho pa dyan ngayon, planning to become an entrepreneur, siguro try to gather a possible client na on Correct. standby Yes. bago ka mag-desisyon na mag-open ka ng Correct. sarili mong business at Totoo mag-resign yan. sa work mo. Totoo yan. Kasi Huwag baka kang may, mag-resign. oo, kasi may mga ilang tayong kaibigan kasi Miss Vino na mga vlogger, they are planning na mag full-time vlog. Vlogger sila. So may iba tinatawagan ko, sabi ko, if ever na mawala yung salary mo sa Paano? existing job mo yan, meron ka bang naka-standby na client that can cover Totoo. yung supposedly income mo? Correct. Kapag wala pang sigurado, huwag ka muna mag-resign. Actually, it's same thing with the events. Actually, yung ako, kaya ako kasi parang nagkaroon na ako ng maraming kliyente. Nagbunga-bunga. So you need to prove din. So kailangan mag-gather ka muna ng hindi basta ngayon na nag-open ka ng business, alangan naman yung let's say lugawan, hindi naman lahat ng tao kumakain ng lugaw. So kailangan mo muna magkaroon ka ng mga tao na talagang alam mo magiging magiging kliyente mo. So very important po 'yan. Dapat gusto mo kaya nga Julie, no, if I may share, during the pandemic COVID-19, kaya nauso talaga yung pumutok talaga yung mga nag-online business kasi doon nila nalabas yung talent nila na marunong pala silang magganito, marunong pala silang magluto. So nagkaroon ng mga business na kung ano yung kanilang passion, doon lumabas, di ba? So, very important yun. Oo. Pero ako lang, i-share ko lang. Kasi guys, this is our first episode, kaya this is all about us muna. Yes. Okay? Kasi may announcement kami later kung sino yung magiging special guest naman natin for our second episode. Ako naman, di ba, meron ako isang business before, which is, actually, active pa rin naman siya ngayon, pero naka-hold lang kami. I have this kaya ko watches. Yes, the watches. Hindi ako naglabas ng pera doon. Yes. Okay, maaaring maging strategy ano ito guys ha. Think of a business na feeling mo kaya mong gumawa ng business proposal. Exactly. Okay, kung magaling ka, kung matalino ka, Yes. take a business proposal, patunayan mo lang sa investor mo na saan ka pwede kumuha ng product or Yes. services, ng supplier, how you can guarantee that it will convert into a good income. Then may mga ilang tao dito sa UAE na mga investors. Naglalabas sila ng pera at hindi mo kailangan maglabas ng pera for you to start. Totoo yan. Yung tinatawag na alam mo kung kayo ay, generation namin ni Junie kasi we have this subject before, no? Yung ating business something nung aming kapanahon. Yan there are two kinds of investor. So yung isa, maglalabas ng pera, pero hindi siya magaling magpatakbo, hindi siya magaling Pero yung isa, walang pera, pero sobrang galing ng utak sa So ganyan ang pwede nyo gawin. It's actually, ito yung good example na ginawa ni Julie with one business. Talagang ang yung kanyang mind, yung kanyang time and effort, dun siya, yung kanyang in-impart dun, para maging isa siya sa business owners. Another way, yung let's say sa mga viewers natin dyan na walang masyadong capital pa, try to open a business na more on services. Kasi, Services muna. ang services kasi, unlike, let's say, if you wanted to open a restaurant, di ba, ang dami mong kailangan ng gamit. Oo. Ang daming Ang dami kailangan dyan. kailangan mo ng actual na magandang restaurant, Yes. good location, and you have to hire a lot of people. Yes. Pero kung wala kasi, pwede rin services. Services muna. Ikaw naman start ka, ilan yung staff mo or freelancer yung mga Actually, up to now, I don't have really employees. See? I Oh, don't pwede. really have, akala lang nyo mayaman ako, hindi ako mayaman. Pero to be honest, no, kasi nag-start tayo with a business during the pandemic nga. So, up to now, I don't really hire an employee.
So, ang ginagawa ko, there are a lot of people who is actually freelancing, doing freelancing. Oo. Sila yung kinukuha ko, parang commission work ba? Oy, good point din. Nasa Oo. mga walang pera dyan, pero Oo, gusto nyo ah. start, pwede yung Pwede services. yan, kasi ang dami nila, like ngayon sa UAE, ang dami ang freelancers and they are very professional. Let's say, sa event, okay, meron akong isang kliyente that needs photo and video. Eh, wala naman akong tao, to be honest. So, So, pag-hire may, ka. oy, freelancer ka, di ba? So, eto may event ako, ganito, how much is your rate? So, Oo. natutulungan din natin yung mga freelancers na mga kababayan natin to do that. Yun ang ano ka, yun ang Oo. business plan ko na talagang I never hire an employee. Mm. So, kaya lahat ako lang gumagawa niyan. Pero mapapansin mo, pag mag-event kami, parang Ang dami. aming team. Oo. Pero lahat yan, may kanya-kanya po silang visa. But they are actually very professional in what they do. Kasi para hindi din ako mapahiya sa kliyente ko. And, Oo, sasalain mo din syempre yung Oo, talent na sana. kukunin mo, no? Yes. Na, kasi sila magre-represent sa iyo eh. ang kagandahan, they represent one company, which is my company. Oo. So, pag nandun sila sa event ko, they represent only my company. Mm. Yun lang yung ano ko sinasabi sa kanila na huwag kayo magbigay ng business cards nyo kasi you are representing my company. Mm. So, walang Under the table. fishing, ha? Yun lang naman ang hinihingi ko kasi I work hard. Oo, parang tuloy-tuloy din. Kapag yung mga good relationship, Kasi, tuloy-tuloy din yung totoo ibigay yan. mo. At saka, we work hard sa bawat project yan. Biro mo, naisip ko pa, si Junie, kailangan ko ganito, si ganito, si photo video, kailangan ko ganito. Tapos naging isang team tayo to execute that kind of event. So, yun yung style. Ayun, so one point yun ha, para sa mga viewers natin dyan. Yes. Ako naman may mga style din naman like sa Ano akin. ba mga style? This is digital marketing kasi Yes. offer ko. So this is more of like content production, content writing, email marketing. Ito yung gusto mga ko tipo to. ng mga activities wherein hindi kailangan na nandito yung tao. Yun. Di ba, hindi katulad nung kay Miss Vina kasi actual event dito, Yes. yung mga tao na pwede niyang kunin, kailangan dito. Ako dahil mga digital, I can hire people from the Philippines. Alam mo, tuwa ko Oh, sa ginagawa mo. Because Oo. if I remember, meron ka pa mga students talaga Oo. before na sila yung naggagawa ng mga digital. Oo, lalo na nung panahon ng pandemic kasi di ba wala talaga silang klase. Oo. So malaking tulong yun. So kaya isang tip na yun na i-share natin sa inyo na if you wanted to really start your business, Yeah. kung services siya, then Mm. actually mas okay to kasi minsan hindi po required na may office ka. Exactly. Oy, totoo yan. Oo. I don't even have, but I Actual office. So nalalaki mo ng mga bahay Oo, mo. hindi naman, hindi gano'n. Pagka kasi natutunan ko din to with a Oo. very good consultant na Aha. tao. Sinabi niya, kasi ako lagi din ina-advise, pag kailangan mo na ng office, talagang Sakto na. mararamdaman mo yan, na kailangan mo na, it depends on the call. So may nangyari sa amin, for example, mayroong big client, nag-a-ask ng, do you have an office? Eh, meron naman kami business office, business center office, daling ko doon. Oo. But it's not always, hindi naman everyday. Ano na po yan, sa aking pananaw, very luma na yung style na you need to go there. Kasi I usually close it sa or Zoom meeting ang mga kliyente. Lahat halos ng kliyente ko, parang ilan lang siguro yung kailangan namin mag-meet, pero since na uso na nga yung sa digital, doon na kami nagko-close. From there, nakikita ko agad kung gugo or hindi. Oo. At least I don't waste my At saka time. kapag services kasi no, ito yung sa nagkataon lang po na more on nasa services na Yes. kasi kami. Ang kailangan mo lang patunayan talaga dito is you have 2% lang yung mga previous Oo. projects na meron ka Correct. to justify kung gaano ka kagaling to handle big events or to handle, let's say, The brands. marketing, the Oo, brand. yun yung importante lang Like doon. Junie, daming brand si Junie, to be honest, ha? Oo. Ewan ko paano niya pa nagagawa yun kasi parang everyday ang dami niya pinopromote. Oo, kahit tahimik lang ako sa umpisa. Oo. Tahimik. Pero talaga nakakabilib din si Junie kasi I don't know how he handles yung ganung grabe. Hindi lang niya ginagawan sa off-cam. Nag-on-cam pa siya kasi pinopromote niya yung Oo, although ano kasi mas mahal ang singil ko kapag lumalabas ng cellphone. Ayan, ako. Talibig sabihin kasi kakainin niya kasi yung oras ko. Yes, Kasi pag-aalis yes. trabaho. Parang ano palang metro, no? Oo. Kasi alam mo ako ganun eh. Dati, nung empleyado tayo, we don't care about our time kasi papasok tayo as per the schedule. Pero ngayon, pagka nag-freelance ka na, tapos may sarili ka ng business, parang yung time, sandali, yung oras ko, makakain yan. Oo. Kasi I might go with other meeting pa eh. Oo. Pwede akong punta sa meeting na yun, pwedeng ma-close yung meeting na yun. Eh kung kinakain. Kaya nga ako galit sa late. Oo. Napansin mo yan? If you are on time, you are not actually on time. Oo. Actually, yan ang ano ko, pagka late, Earlier. oo, ako kasi, for example, I have a meeting outside now. For example, 8 p.m. Naku,
7 pa lang or 6:30 nandun na ako. Or worse scenario, guys, as a professional person, no, if alam mo talagang malilate ka na, then better Oo, inform. better informed. Kasi minsan di mo Yun lang yun, oo, mahirap Bakit yun. may aksidente or what's Kasi especially if you're going to have a meeting with a new Oo. client, kasi doon Importante alam yan. hindi niya naman pagkakatiwalaan eh. kasi late ka. Oo. Well, kung hindi mo naman kaya talaga maiwasang malate, then better inform earlier. Yes, oo. Yun talaga yun. Kasi importante, no, importante kasi yung trust sa'yo ng yung Yes. magiging client mo. Pero yung alam, Miss V, sinasabi lang natin sa mga viewers natin na, pero guys, if afford nyo na, kasi kung ba yung tayo lang namin, kung medyo alanganin pa yung budget mo, eh, you can think of a business na Yes. services para mas konti lang yung startup Correct. capital, and then might not needed an office. Oo. Pero sabi ko may pera ka, iba pa rin siyempre Iba may pa rin yung may office office, of ka. course, it's something else. Oo. Kasi alam mo yun yung... It will add value to your Yes. brand and legitimacy. Mm-mm. Pero kasi, paano naman tayo? Kasi like sa amin kasi, no, yung legitimacy namin kasi is we just represent our name. The name actually. Oo, like paano ka makukuha ng kliyente mo? Ano, check my LinkedIn. Di ba ganun? Oo. We are not perfect actually, di ba? Meron Oo naman. may mga utang din tayo. Pero ang kagandahan lang, Uy, yung it's mga kailangan rin paalala na may mga utang gusto tayo. ko ipaalam kasi tayo ay mga tao din. At Oo. to be honest, sino ba? Kasi yan yung ano, mainit na topic pag utang pag-usapan. We are not perfect. Kasi kami din, meron din kami mga obligations. Pero ang kagandahan lang with us, kasi dahil kami kilala na din, and talagang inano natin yung name natin eh. Yun yung sinasabi ng tatay ko, Julie. Kahit yung tatay ko, hindi... okay. Lagi yan sinasabi sa akin, we only have one name. And we need to protect it. So yun, very important yun. So again, yan yun eh. So actually, yun sinasabi ko sa kliyente ko, Oo. pag do you have a website? Which website? So, pag kailangan mo ng company website, I can send you. Pero, ang pinakang the best pala yung sabi, you can check my LinkedIn. So, yun yung ano. Oo, tao agad. Oo. CV ka agad yun. Okay. So, ayun na. So, yun din yung reason, ano, if you wanted to shift into being an entrepreneur na, dito na yung totoong, you have to really Yes. protect yourself, then your profile. Yung Diba? Sabi nga nila kasi, guys, business daw is war. Oo. Business is war. Totoo to. Ayan. Oo. Hindi sa tinatakot natin yung mga gusto mag-open ng businesses dito sa abroad. Business is war because at the end of the day, you know, you are fighting against sa trend. Kasi maaari yung Exactly. business na ginawa mo, hindi na uso ngayon. So you have to Oo. adapt. Kasi if not, madulugi ka. Or Talo. may mga real competitor doing better than what you are Yes. doing. At saka, Julie, may share ko din. Tandaan natin na there's always mas mataas sa atin at mas mababa sa atin. So, hindi natin pwede sabihin na, "Ay, hindi, sobrang galing ko dyan." I will not say I am very magaling with event. Kasi, You wouldn't know, may no, pag-uusbog kasi na may mataas bago. pa eh. Mas marami pa lang idea. But the good thing with us is actually, pinakinggan natin kung ano yung ideas nila. Diba? So yun lang, dapat ready ka lang doon na, Oo. you know, you have to really take it seriously. Yan Yes. lang, para at least makasabay ka at mag-adjust ka talaga. Kasi, if not, you will become like Nokia or you will become like, Yes. ano ba yung mga companies na napag-iwanan ng panahon? Emerson. Hindi. Deeper dati. Dati sa Lasal, padalawa-dalawa pa. Oo, yabang Wala naman. na. Patulungan mo. Magka binigip ka lang naman ng katabi mo. Sa mga Oo. ganun. Wala na, diba? So, kailangan sumunod ka din talaga dun sa trend. Oo. And then another siguro na payo ko lang, if you are in the business industry na, or businesswoman or businessman industry na, or entrepreneur, I mean, you have to surround yourself with Yes, the same that's number one. entrepreneur then, because, you know, connection, collaboration, Exactly. partnership, support is really important. And you will learn from them eh. Exactly. Diba? Kasi kung kasama mo lang din yung mga, you are surrounded with people na hindi pa business-minded, Ay, wala. somehow, ano siya eh, you would not learn from them. Kasi, yung learning kasi na sinasabi natin, Miss V, is, alam mo yung pagdaanan niya, actual na nangyayari Yes. ngayon, at least, malalaman mo yun, you will be prepared. Oo. Diba? That's a good thing, no? Yung mga ganyan talaga. Kasi, alam mo yung may kasabihan nga eh, tell me who your friends are and I'll tell you who you are. Pero hindi po yan na sinasabi ko na, uy, barkada mo, mangingino ka rin. Case-to-case basis yan. Pero the best na kung ikaw ay business owner na,
or you want to level up yourself, talagang mag-attend ka ng mga Yes. trainings, Totoo ang dami yan. sa Ay, online. agree, oo. Yan yung lagi mo ginagawa, attend sa online. Tapos, punta ka ng punta sa, nini-network mo yung sarili mo. Hindi po totoo yun na networking is actually negative kasi Ano, yun. hindi Actually, from the very beginning, yung Facebook mo pa lang, pag nag-a-add ka ng friend, it's part of networking. Oo. So, gagawin mo lang siya on ground. So, doon ka, mag-network ka doon sa mga business owners kasi malalaman mo, kinig-kinig ka lang. Oo, kasi tama naman, no? Lalo na if you are transitioning pa lang, Oo. ready yourself, guys. Oo. Kasi ang pagninegosyo kasi is hindi lang nakafocus doon sa kung ano yung product or services na gagawin mo. Yes. But also, check other elements. Let's say, marketing, magaling ka ba? Kasi Oo. if not, pwede ka yun nga, sabi ni Miss V, mag-aral ka online, may sa LinkedIn, Yes. pwede rin naman sa YouTube or sa Google, may mga libre dyan, or mag-enroll ka mismo. Magpa-train ka kay Junie. Or hindi, may mga schools dito sa UAE na pwede ka Yes, mag-aral. actually, yes. Ang entrepreneur kasi, ito yung mga bagay na, ay, yan ang mga pag-uusapan natin sa second half pala. Yes. Oo, so, mag-break muna tayo. Break muna tayo. Kasi nararamdaman ko si Miss V kasi nagugutom. So, mag-play muna tayo ng commercial. Magbabalik tayo. Pag-uusapan natin, i-share sa inyo ni Miss V. Ano yung mga do's and don'ts sa Oh, business? yes, yes. At ako naman, I will try to share some marketing strategies Exactly. na pwede nyo gawin. So, magbabalik tayo. Right back. The Emirates Education Center has been one of the pillars of educational and training excellence in Dubai since 1993. For over 3 decades, EEC has been dedicated to providing top-notch training and education, empowering countless individuals seeking personal and professional development to achieve their dreams. Over the years, EEC has grown into a reputable institution known for its diverse range of courses, experienced faculty, and commitment to excellence. A significant milestone in this journey was the merger with a group of dedicated volunteers and social entrepreneurs in 2018. This collaboration brought fresh perspectives and innovative approaches, renewed commitment to community engagement, allowing EEC to offer even more impactful learning experience, further elevating its mission and empowering its vision. The Genius Mila program is tailored for students who exhibit extraordinary abilities in various fields such as science, mathematics, technology, arts, and humanities. The program aims to foster a passion for learning and creativity, encouraging students to explore their interests and reach their full potential. We are honored to be recognized with the prestigious Professional Training and Education Center of the Year award for 2024 by MEA Markets. This accolade is a testament to our relentless dedication to quality education, our forward-thinking teaching methods, and our unwavering commitment to our students' success. At Emirates Education Center, we believe in the power of education to change lives and build futures. We remain committed to nurturing talent, fostering growth, and contributing positively to our community. Join us on this journey of excellence, and together, let's shape a brighter future. At Emirates Education Center, we teach success. Alright, and we are back dito guys sa Business Blueprint with Vina Relia and Julie Rosano. Yes. Ito na, usap na tayo ng legalities muna. Diyos ko na nerds ako sa mga legalities mo, no? Hindi kasi, ito mga, para sa kaalaman ng mga viewers natin, si Miss V kasi, parang takbuhan siya ng mga business owners or mga nag-o-open ng business. Kasi siyempre may ano siya, no, may consultancy siya for business Yes, setup. exactly. At experience siya sa process ng mga documents. Diba, yung mga advantage sa pag babae pumupunta sa nag-apply mga documents dito sa UAE, napapriority kayo sa lane? Hindi naman. Diba? Kasi pag babae ang papasok agad, may priority lane eh. Kaya kunwari lagi akong buntis. Joke lang. Hindi. Actually, totoo yung Junie, parang nagiging takbuhan natin. Siguro nga dahil na-experience natin first hand, hindi lang yung sabi ni ganito, sabi ni ganyan. Kasi we do our research. Like you do, di ba? Pag umuupo ka sa harapan, nire-research mo yung mga company. So, ganun din sa amin. Kasi alam mo, pag magtayo ka ng business, unang-una wala tayo sa bansa natin. This is number 1 kasi dala-dala ng mga Pilipino yung attitude na okay lang yan kasi sa Pilipinas, you can just
put the Sell anything lang. Hindi Sabi naman sa akin, hindi na open, tapos pag nasita ka, saka. Oo. Kaso we are, nasa UAE tayo, so kailangan tayong mag-oblige kung ano yung kanilang pinapatupad dito. Okay, ito sa mga viewers natin, Miss Milice, okay, meron na ako naisip na negosyo na pwede Yes. gawin. Okay, ano ba yung mapapayo mo? Kasi ano ba ang mga requirements na kailangan gawin? Or kailangan ko bang i-inform ang employer ko? Or, kasi di ba, pwede rin naman kasi mangyari na you are working under your Meron kang- company, Yes. mag-open ka ng business mo on the side, pwede Yes. rin yun. Or, mag-resign ka, and then totally mag-open ka ng sariling business mo. Exactly. At doon ka mag-work. Totoo. So, ano So yung actually, ang una-una po, number one nga, no? Kaya alamin mo muna kung ano yung niche mo. Kung mahilig ka magluto, dapat doon ka pupunta sa linya mo na yon. So, kung ibang business yung gusto mong pasukin, it's totally risk. So, So, number one dito, dahil tayo ay nasa UAE, kailangan muna mag-secure muna tayo ng ating trade license. Oo. Bago tayo Gumalaw. hindi, ano lang naman, na testing the water. Oo. Naku, yung testing the water, to be honest, huwag ka lang matapatan. pag natapatan ka because of the power of the social media, kahit sabihin mo na kung hindi man ngayon, pero for sure, isang araw, nako, pag wala kang lisensya, mapafine tayo. Siguro yung mga gumagawa ng ganon, well, walang naman tayo against sa kanila. Oo, we're not against. Okay lang yan. Kasi ang Oo. problema, kung nagkaroon ng complaint kasi at magkaroon ng Yes, report, kawawa din. wala kang legalities na ipapakita. Mahirap yun. So yan yung actually mabigat na. Pagka na-question ka na, na-fine ka na. So better, kasi pag nagtayo ka ng business, yung trade license mo, yung magiging consultant, i-inform ka kung anong mga kailangan mo ng mga marketing and everything, kailangan ng ganito, ganyan. Yun muna yung una-una. At saka, pwede ka naman kumuha ng sa dami ng mga consultants din ngayon, sa dami ng mga Nag-o-offer. nag-o-offer, kayang-kaya ng mga kabayo, nakakabili nga tayo ng sobrang mamahal di ba? So why not itong business na to? So mas mahirap matsambahan. Yung parang may sakit ka lang, may nararamdaman ka, hanggat hindi ka pa tumutumba, hindi ka talaga pupunta sa ospital. Aminin natin, ugali natin mga Pilipino yan. Hanggang pagpunta natin sa ospital, malala na pala. So same of putting a business, kasi pag na-fine ka, Oo, Ouch. mas matindi yun. Mawawala lahat ng mapapa-outs ka dyan. Diyan, tatawagan mo na lahat, mga kaibigan. Kailangan tulungan ka kasi mahirap. Kailangan, pababayaran pa rin sa atin ng gobyerno ang fine. So, number one, trade license. Kung may kailangan kayo, you have 5 friends. Oo. You can start your business. Pwede rin. Pwede din yun. Pero pag-usapan natin yung ano ang ilalagay na activity doon sa business license. Kasi ito hindi ka tulad sa Pilipinas na Oo. parang open ka ng business, kunyari pag sinabi mong clothing, parang anything na basta may tela, na may cloth, Yes. okay na siya. So dito Miss V, Oo. di ba may isang mga specific activity? Oo, actually may mga activity. Yan yung Hindi. sinasabi ko, Julie, Oo. na kailangan magsimula muna kayo na kuha ng trade license. Kasi, kunwari ngayon pumunta, hindi naman agad mag-trade license eh. I-briefing ka, ano ba yung kailangan mo? Mhm. O ganito, oy, eto hindi pwede, eto pwede. Kasi pag marami kang activity, tama yung sabi mo, pag perfume lang nakalagay, perfume lang yung bibenta mo doon. Pero pwede mo lagyan ng other activity doon. So, Oo, yun na ang pwedeng connected doon, na Oo, pwedeng connected, gawin. yes. So, yan yung, depende po yan sa inyo magiging kung saan kayo kukuha, kung di man sa akin, sa iba. Yung consultant nyo, siya ang nagsasabi sa inyo. Hindi lang yung mag-put up agad. Mhm. Ay, pera-pera na agad. Yung, kasi I do believe na kasi ako, I've been working with this consultant very long time. Oo. Talagang hinahatag niya kung ano yung meron, ano yung pwede. Hindi pwede yan, B. Ito palit mo dyan. So, nabibigyan ka ng knowledge. Okay, sige. Baka akala mo hindi yan pwede kasi. Or maaaring sa tulong din ng mga consultant, Yes. din na, o kapag ito yung pinili mong activities dyan, Mm. mas mababa ang babayaran mo na. Exactly. Kasi like sa akin, doon sa license, nung isinama naman ng vlogging services, tumaas siya. Tumaas. So, depende. Actually, ang real estate po, iba yan. Oo. Meron tayo ng tawag na general trading. Aha. Kung may import and export ka, ang import and export is actually separate. Oh. So, when you Sa have general if trading. you have general trading and you want to put import and export, tataas yung yung so kasi iba yung price. import and export talaga. Separate Oo. talaga siya na mapa Dubai ka pa or mapa ibang Emirates ka. So that's one thing. Kaya very important na simulan niyo muna doon. Magpaano kayo ito, I want to open. Maging open po kayo doon sa inyong consultant kasi yan yung magbibigay sa inyo kung saan yung tama at saka yung mga activities na ilalagay nyo. Akala nyo isa lang, pwede pala. Oo. Sa damakmak eh. Or kung maaaring magulat kayo na pwede rin pala na akala mo isang activity lang gawin mo, Oo. pwede pala lang may additional pa na 4.
Hindi at least, di ba, you can still You'll never know. manage like sa akin what we're doing is digital marketing. Yes. Pero kasi pwede pa, dahil allowed pa magdagdag pa ng apat na activities. Now, pwede kami mag-handle ng website, pwede na kami mag-handle ng online marketing, yan, pwede na kami mag-handle ng portal, O, yan, diba? or mag-maintain ng mga software. So at least, di ba, parang iisa lang yung binayaran ko. Mga ganun. It covers yung, kung instead na ito lang, digital marketing na yung gagawin ko, Yes. pwede ko lang i-offer to as other services. Naku, lagi ito, Julie. For example, business owner ka. Ngayong panahon na to, very in demand ang e-commerce. Oo. Biglang nag-shift to other thing. Wala ka nung ano na yun. Wala sa activity mo. Oo. Doon ka lang sa e-commerce, patay. Mababa Okay, so sa mga ganyang sitwasyon, kunyari, Miss Vino, may license na ako, ito lang ang nakalagay na activities. Now, suddenly, meron kang gustong idagdag. So may cost yun. May Pwede ka cost magpadagdag or pwede ka mag-open ng another business license. Pwede ka magpadagdag ng activity. You can also open. Magpadagdag ka na lang kasi minimal cost lang siya. So mas mura Oo, magpadagdag. mas maganda during the Pero kahit magkaiba, medyo totally magkaiba yung activity. depende yan kasi i-advise ka kung okay siya. For example, yung nga tulad ng sinasabi ko, no, yung sa mga travel agency, iba pa yan. Kasi yan, kailangan niya, may opisina, kailangan, ano yan, grabe yan. Oo. So, it May mga depends. comment daw tayo. Ayan lang pwede pasahin natin. May Ano mga, ba comment natin dyan? may ilang comment ba tayo sa mga viewers Ano natin? yung mga comment natin dyan? Sige, Kasi check kami mo muna, nagbabasa, Miss Vino. no? Hindi kami nagbabasa. Oo. Pero kasi ito guys, when it comes to choosing the activities mo, Yes. make sure po talaga, I agree with Miss Vina, mag-check kayo with a consultant. Kasi minsan, may ilang nature ng business kasi na minsan may mga may mga fund na tinatawag. Oo. Meron kang pera na cash fund or cash bond, I mean, na nire-require. Or may ilang mga business activities naman na kakailanganin meron kang local partner. Okay, so yun ang i-double check nyo prior to like planning everything. Kasi just seek for an information from a consultant o gusto magbukas ng travel agency. Kailangan ba ng lokal na partner o hindi na? Gusto magbukas ng tawag nito, ng restaurant, kailangan ba ng lokal o hindi na? Actually, nowadays, ano lang, pwedeng Wala na. own mo. Ayun. Sole proprietor So, ka. ikaw na talaga. Kasi before, siguro nung tayo, nandito, nung una tayo, nauna po kami kasi dito ni Julie, mga, 1927, hindi? wag naman, 2009 mga naman. 2 decades ago pa, Oo. yan talaga kailangan mo ng local Lokal. partner. Ngayon kasi hindi na siya Hindi na masyado. O tapos kung ikaw naman nagtatrabaho, the mention ni Julie kanina, nagtatrabaho ka sa iyong amo right now, basta hindi lang conflict sa trabaho. Kasi marketing yung Company mo, tapos marketing. Basta marketing na pa, ay ano yun, hindi pwede yun. Oo. Kung paano ka alam na. Yes, definitely check your work Yes. contract or yung employment contract mo. Baka mamaya, one of the clause na nandun, Kasi ano bawal yun. Oo, so check nyo lang. Check nyo lang talaga. So, Better not to do it. Huwag nang gawin. Kailan iba dun sa, kung ikaw empleyado sa travel agency, huwag ka naman mag-business sa another travel agency pa. Oo. Huwag naman gano'n. Mahirap din yun. Parang you cannot Oo. excel into two things. Yes. Di ba, ilalabas mo yung galing mo dito sa business mo, pero Oo. mamaya, hindi na maganda yung performance mo doon sa work Oo, mo. kasi nagko-conflict of interest na eh. Mahirap din. So it's better na mag-resign ka na totally and run your business or doon ka sa amo mo. It depends yan. Or pwede rin naman na, let's say, mag-open ka ng business, tapos may taong magpapatakbo na Yes. para sa'yo. Pwede rin Maraming naman. mga kabayan na ganyan ngayon. Oo. Nagkatrabaho pa sila, tapos may nagraran pa rin ang kanilang business. Parang advisor na lang doon and yun. Ano ba, may importanteng comment pa tayo? Uy, And- magandang gabi sa iyo dyan, ating Voice of the Voiceless mula sa Abu Dhabi. Nagtatanong siya how to contact. Mag-message ka lang o kaya punta ka sa Facebook page ng ating Field Vision Middle East LLC. And kung ano mga kailangan mong itanong, i-message mo lang doon, sasagutin namin yan. Okay, ito na yung, for sure, everybody are asking this, Miss Vino. Yan. Ano ba ang kaibahan na Miss Vino pagkuha ng free zone business license at saka ng mainland? Eh para malinawan sila, teka, ano ba talaga, kasi ang common na understanding ng lahat, pag sinabi mo kapag free zone, okay lang na walang office. Oo. Pero pag sinabi mo mainland, kailangan may office ka talaga. Oo. So, ano ba talaga ang kaibahan ng dalawa? Ako, ito, dalawang klase po yan dito, mainland and pre-zone. Yung mga existing ngayon, maraming kumukuha sa pre-zone. Pero hindi totoo na hindi mo kailangan ng office. Aha. Kailangan mo pa rin kasi depende po yan sa klase
klase ng inyong Business, nature ng na. business, ha? Let's say, kailangan ng travel agency, ng opisina, kasi yung mga kliyente mo kailangan ng opisina. So, kahit ikaw ay pre-zone, kailangan mo pa rin. So, ang is, kunwari pre-zone, I said, kailangan pre-zone din yung inyong Kasi pag yung mainland talaga, number one talaga nila, nire-require talaga dyan, is yung office. So, yun yung na mainland. And sa mainland kasi, very few activity lang, to be honest. So, if you want to add up, add up ka rin ng pera para pero kailangan sa mainland talaga may office. At saka medyo masalimuot din yung sa mainland, especially dito sa Dubai. Kaya po, yung isa nating license is actually pre-zone pero Dubai. Maidan. Oo, kasi it's almost the same ng sa mainland. And then ang lang nun is if you want to put the office, kailangan mo lang magbayad ng NOC and then you can put up sa mainland yung opisina. Or ibang strategy din ng iba, let's say, Iba, no? kunyari naka-face on ka nakakuha ka ng business license, let's say sa Ajman or Pajera, Oo, mura kasi. at gusto mo mag-office sa Dubai if in case, Oo. pwede naman, pero sa mga business centers lang. Business centers lang. Yes, exactly. Oh, thank you for that. Totoo po yun. So, example, kumuha ako sa Ras Al Khaimah. Pero Kasi kailangan ko lang. di ba mas mura kasi, di ba? Actually, mura yung mga benda doon. Oo. Ang maganda nga noon, Juni, kasi natutulungan din natin yung government na yun. Correct. Mag-grow sila, di ba? So, yun, tama yun. Kailangan sa loob ng business center. Alam nyo yun yung pupunta kayo, for example. Ang So, mura ang business center, siguro, in average siya, nasa 3,000, more or less. Oh. Nag-check kasi kami ng ilang mga offices dito, may lang tag 2,500 ng monthly. Meron naman yung medyo malaki-laki, nasa 4,000, 5,000. Yes. Well, okay siya rather than kumuha ka ng solong office mo Correct. na umabot ng 10, 12, 15,000 Kung per lang month. sa Well, kaya depende kasi talaga sa nature ng business. Depende. Kung tingin mo naman, hindi mo kailangan ng malaking office, well, you have to spend big money for that. ng isang tao doon, Oo. taga-sagot lang, di ba? Oo, totoo yun. So yun. Depende yan sa tawag ng pangailangan. Oo. Baka naman in a day, kailangan 5 yung meeting mo. Ba, laki-laki mo naman yung, hindi pwede isang table lang. Medyo malaki-laki na, may mga sofa na. So depende again yan sa pangangailangan. Tsaka mararamdaman nyo na, naku, kailangan ko kailangan ko na talaga itong magka-opisina ako kasi ganito. It depends. Wag yung pag-put up mo ng business ngayon, gusto mo yung opisina ka na, gusto mo meron ka ng... Oo. Naku, yan, payuhan natin sila guys. Try to control the cost. Oo. If you can minimize yung operation cost mo on a monthly basis, the better. Kasi this will give you more opportunity na more on income siya rather than mapunta sa expenses. Kasi mahirap. Ito yung hindi ko dinidiscourage yung ating mga kababayan when it comes to restaurant. Example, restaurant. Sa restaurant po, kasi galing ako ng restaurant, puro palabas. Di ba? Because you need to get a lot of license, kailangan mo pa-approve ng ganito, kailangan mo ng power, kailangan mo ng ganito. So, malaking investment, dito matagal ang ROI. So, mahina na siguro dyan, yung maliit lang To be honest, eto nakuha ko lang to doon sa isang kaibigan din na nag-put up ng 1 million na dirhams ang kanilang ginastos sa pag-put up ng isang maliit Put up pa lang yun, ng restaurant. Tapos, nung nakakaano sila, tanggalin naman yung ganito kasi spelling daw, Arabic. So, marami talagang kung gusto niyo naman, maganda ngayon yung mga cloud kitchen na tinatawag. Oo. Yeah. So, maraming strategy, if you wanted na, let's say, kung may good budget ka, then why not? Pero ang suggestion ko lang, if you really wanted to open yung medyo malaki-laking business, make sure lang po that you have enough or additional extra budget na after ma-put up lahat, parang may naka-ready budget ka pa dapat for at least a year to run the business na wala kang kinikita. Better to expect the worst than to be scared of the worst scenario. Mahirap yun Kasi kapag ninegosyo naman, kasi hindi ibig sabihin na pagbukas mo, di ba? May income ka agad. Kaya sa services na lang po kayo pumunta. Oo. Sa services kasi, kapag wala ang client, hindi wala kang expenses, sarili mo na. So, yun lang yung mapapayo ko personally dun sa mga you wanted to put up yung mga restaurant, yung mga physical, i-check nyo muna. Kasi talagang kailangan niya ng matinding funding, kailangan ready kayo dyan, hindi lang financially, emotionally, kasi marami po kayong pagdadaanan. Any business, marami tayong pagdadaanan. So, we need to be emotionally ready para dyan. Totoo yun. Sobra. Kasi kailangan talaga, malakas talaga ang loob mo. Oo. Pero kasi how can you have that confidence? Kasi plano lang yan. Planuhin nyo lang yung
yung Mm-mm. tamang service and operation nyo. Yes. Siyempre, be ready for the worst. Ano ba yung weak point ng business mo? Correct. And if ever na mangyari yun, ano ba ang pwede mong solusyon? Correct. Di ba? So, dapat ready ka sa good and bad na takbo ng negosyo mo. Oo. If alam mo na nabibigyan mo siya ng mga solutions, that means okay lang, lumapag ka. Kasi alam mo na yun na mag-down man yan, alam mo may gagawin ka na maka-recover siya. Pag nag-up naman siya, hindi ibig sabihin nun na hindi ka na dapat maging ready doon sa O kailangan lalo. sa sarili niya. Mas lalo ka mag-ready. Mas lalo, kayong ano yung mabilis kang kumbaga nagdadangat. Nako, marami kang biglang pagdadaanan na malupit dyan. So, kailangan ready ka talaga dyan. So, tama dyan si Junie. Oo. Another thing siguro, siguro ang isang, I think marami naman kaya mag-open ng business eh. Oo. Ang nakikita nating problema ng mga Pilipino is, hindi nila nasusustain yung negosyo na yun. Yes. Ano kaya yung mga nagiging problema? Saan nagkakaroon ng problema na bakit hindi siya natutuloy? So ako, I believe, perfect business plan dapat comes with a perfect marketing plan. Totoo yan. Ikaw, paano mo na-market yung sarili mo? Ako? Share din tayo. I don't know. This is based on our experience, sana. Maybe, Yes, pwede siya magamit. Ako kasi, una-una siguro, wala talaga akong marketing ng mga tao. So, I do market myself. Binibenta ko yung sarili ko, binibenta ko yung services, binibenta ko yung alam kong kaya kong gawin. Kasi pag hindi ko na kayang gawin yun, I will give it to somebody. Like, sa marketing, I'm not really good with digital marketing, with the graphics. I will give it to Junie. Kaya nga pala, Junie, ito, gawin mo to, ikaw na bahala niya. Kasi yun yung mas alam niya. Diba? So, ako, pero kailangan you have the basic knowledge dapat always. In any kind of business, you need to have the basic knowledge of everything of running your own business. Mahirap yan. Kailangan may basic ang accounting, may basic, hindi ka mo mag-digital, wala yung magagawa mo ng graphics. Simple lang pala gagawin mo. Kung marunong ka, di ba? Napakadaming software. Pero syempre, iba pa rin yung gawa ng professional na mga graphic designer, iba pa rin yung gawa ng marketing. Kasi alam nila kung paano yung tirada. The good thing with me, Julie, siguro is, talagang I keep on learning. Kasi I want to run the business. Ako yung first hand. So, like, paano sa event, I know how to hold camera, I know how to hold... Kasi bakit? Bakit ko ginagawa yun? Baka hindi na makapag-CR. Really? Hindi, kinawawa mo na yung staff mo, hindi na siya makapag-CR kasi hindi ka marunong. But if you know how to at least operate this camera for photo and video, at least okay, pwede ka mag-CR. Hindi, tsaka iba pa rin siyempre yung ikaw yung may-ari, no? Oo. Na alam mo yung bawat iba't Yes. ibang klaseng delegation ng operation mo kasi Correct. hindi ka maiisahan din ng mga staff mo. Hindi. Kasi ito ma-share ko lang, Julie, when I went to COP28, kasi ako lang yung nag-iisang babae na Pilipina nandoon. So, dahil sila, mga dumudugo ng ilong ko ng mga taga-UK. So, it's okay, we'll go to the washroom. Pag nag-washroom pa naman, ang tagal. So, paano, alam mo yun, sabi ko, sige, punta ka na. Kasi, I know how to operate. Alam ko yung ano yan, alam ko yung patakbo yan, alam ko yan. Hindi ka man professional in that kind of field, pero at least you know how. So siguro yun yung marketing style ko, I know how. At saka yun nga, hindi ka maisan kasi may knowledge ka doon. Tapos you can ask them question, uy, bakit ganito, bakit ganyan? Kasi alam mo eh. At rather than alam mo yung sasabi na, oh, wala namang alam yun. Doon ka may isahan pag may business ka. Hindi ka man mag-accounting, yun, niloloko ka na pala, hindi mo alam, nawawala ka na ng pera kasi you don't know it. Kaya ito naman para sa mga viewers natin, syempre, no, maganda yung plano ng business mo. Okay? Alam mo, magiging hit siya. Yes. Pero kasi guys, like I said, importante nakapartner niya na magandang marketing din. Okay, number one, for marketing mo, you have to know sino talaga ang market mo. Yes. Sino yung mga tao na dapat mag-avail ng services mo Correct. or bibili ng mga products mo. Doon ka mag-focus sa marketing strategy mo. Yes. Let's say, kung pangmasa lang siya, kumuha ka lang ng mga pangmasa ng mga influencer, medyo kwela lang yung mga post mo, ganyan. Pero alam mo na medyo pang mga business owners yung target mo, Oo, or kailangan. medyo high society, ganyan, then you have to be more formal, Oo. more, tawag ito, more serious ng konti. Oo. Or hanapin mo din sa ang platform sila naroon. Exactly. Kasi run ng ads, let's say sa Mali pala. sa Facebook,
alam mo naman yung mga tao na target client mo ay nasa Instagram or nasa LinkedIn. Eh, doon ka lagi po ano. Oo. So, kailangan alamin. Kaya, very important din yung ating marketing. Oo. So, importante professional yun. dito. Oo. So now, ako, naniniwala pa rin kasi ako, Miss B, na kung meron kang budget for the business operation, dapat wag mong kakalimutan na magbigay ka ng budget sa marketing. Kasi, Yes. lalo na services, you need people to know your business. Mm-mm. Now, not unless kawan-kawan mo lumalabas at may nakakausap ka, Oo. okay na yun, pero nakakapagod yun. Kaysa sa mag-run ka ng ads, di ba, targeting the right audience, the right Exactly. age, ganyan, and with the proper, let's say, graphics or Yes. video reels, Talagang, na meron ka, makita yun ng tao, ng audience, ng target client mo, they might be interested. So, kung nakukuha mo siya ng tama. So, yun nga lang nga po, ang ilang mistakes na nakikita natin with some other business owners kasi, they don't have enough budget for marketing. wala. Actually, Hindi gusto ko nila masyado yung marketing budget. sa mga bagong magbe-business or doon sa mga existing na mga business dyan sa ating market, actually dapat ang marketing na budget mo is mas malaki talaga. Kaya compared to kung ngayon, papaibed ka ngayon, bubuhos mo dun yung budget mo. No? Kailangan malaki talaga. As almost half ng budget mo, to be honest, ang Sa marketing. Half yan talaga. Kung, let's say you have 100,000 funds no, na naka-ready. Kailangan yan, 50,000 nakalaan yan sa Oo. marketing. Okay, I'll share one example. Meron akong client, no, bagitin ko na lang kasi merong Pinoy sa Barca. Yes. Now, dahil summertime, naghahalo-halo sila. Lakas-lakas lang po si Nero Pinoy. Oo, so ano nangyayari dahil kailangan siyang i-ads, kailangan siyang i-promote. Ngayon, nagdadagsaan yung mga tao doon, parang 11 o'clock pa lang. 28 orders na ng halo-halo. Uy, gusto ko yung cancel, no? Hindi ba ganun? Or, meron tayong isang client naman, naalala ko before, nag-run kami ng malaki. Normally kasi ang nila budget, maliit, parang 300 Oo. grams lang. So, maliit na yun. One time, nag-run kami ng, ng more than 1,000 dirhams. Grabe na puno ang kanyang party. Yes, yun packages. sinasabi, yun ang sinasabi. Very important ang marketing. Kasi hindi mo naman yung gagawin ng one time lang eh. Kasi di sa makikita ng maraming tao eh. Yes. Kasi nag tayo na, pag kunyari may nakita tayong promotion, kunyari, birthday package, hindi pa naman natin birthday, so hindi ko tayo Siyempre, hindi interested. natin kukunin. Exactly. Pero kung na-reach yung ilang mga may malapit na birthday, may mag-i-inquire. Yes, exactly. Ganun siya. So, importante siya guys, yung marketing talaga is, hindi sa sinasabi ko na tawag nito na kailangan sobrang laking budget ang tatanggalin mo. Bahal may budget. Yun lang ang sinasabi natin. Pero ito kasi question ng iba, Miss B, parang ang laki na lang nila nabas dyan, wala namang return. Okay, ibig sabihin, may mali doon sa May marketing mali. plan. So, yun yung Oo. kailangan natin pagtulungan. Kailangan yun Oo. natin discuss talaga. Hindi ibig sabihin nun na ito na ay itigil ko na kasi wala namang nakukuha. Oo. Mali yun. Ang kailangan nyo itigil is yung marketing plan na iniksingin Oo. nyo, maaaring mali yun. Yes. You have to change it. Saan siya nagkamali at saan natin siya pwedeng Correct. i-adjust. Baka naman kasi ang marketing style, ang kanyang inira na ads ay nasa Facebook, yung sasabi ko Oo. kayo na, ay nasa Instagram. Oo. Hindi mo talaga yun makukuha. Kasi nasa Instagram sila eh. Ito yung sinasabi nila, no, during our meeting, no, na Mm-mm. kung ang audience mo nasa Instagram, ay doon ka sa Instagram, pero meron ka pa rin Facebook, meron kang kasi meron pa rin mga mariris. So kaya mapapansin nyo no, sa mga influencer natin, not only Facebook, they also have the Instagram, they also have the TikTok, may YouTube din yan mga yan. Oo. Kasi depende yan. Pero maglaan talaga ng budget sa market. Correct. And another one, tawag nito, like for example, meron akong client na immigration agency. Ayan. Okay. So guys, ito yung klase ng business na kasi kahit nandito sila sa Dubai, pwede silang mag-run ng marketing nila papuntang Saudi Arabia, Qatar. Kasi services siya eh. Yes. Alam mo yun, na parang gusto mong mag-aral sa Australia, sa Canada, pwede kasi sila mag-apply kahit nandun sila Yes. at nandito yung office. Correct. So yun yung advantage nun. Mm-mm. Pero kung narinig ang target client mo ay kailangan pumunta sa store mo, Oo. definitely po within the area ka lang dapat Yes. magpatakbo. Exactly. Restaurant. Kung nagugutom ka, taga-Riga ka, tingin mo gutom ka na, pupunta ka ng Albarca. Hindi. So yun yung challenge doon. Now, ano yung marketing idea na pwede mo lang i-run na pwede sa buong UAE? Ano yun? Packages.
catering services. Oo. Kasi ito yung mga hindi ko kailangan agad-agad. Parang, Yes. malapit ang birthday ni Miss Mid, ay tapos na nga pala birthday mo, tapos na Tapos na birthday yung ko. birthday mo. Pero may nakita ka na parang, birthday package for as low as 1,000, pero good for 20 packs. Oo. Di ba? So magkakaroon ka ng interest. Now, pwede ka mag-inquire, Yes. o pwede nyo ba ma-deliver dito yan, or pwede Correct. kapit ba namin, yung gano'n. Pero kung kain-kain lang, try to run an ads within the area lang. Exactly. Ganun yun. Pero like ito, sa malalaking events, yan. Pwede kang magpalawak pa na kahit taga Oo. Fujera, kailangan nila ng corporate event handler nila, pwede ka kasi doon. Yes, Pwede pwede, mo naman. pwede. Kahit gusto niyo sa KSA, Qatar, Oo, nagsasabi ka, diba? pwede din yan. Pwede din tayo mag-event dyan. It doesn't mean na nasa Dubai Oo. lang tayo. In Dubai lang tayo. Pero we go out of, din talaga, bansa. So, Ayan. very- I-check na natin ang ating 55 minutes na. Kanina ba yung 55 minutes? Lagpas na daw tayo ng 1 oras, no? Napakasaya kasi napakagandang topic, napakagandang... At saka kasi makatulong na magbigay ng ng ideas para sa mga viewers natin. Oo, tsaka kung hindi nyo man sa akin marinig yun, pwede din kayo mag-ask, no? Sa mga taong living to business. Long time matututo kayo eh. So kami, first-hand experience kasi yung sinishare namin. Oo, correct. At saka siyempre guys, ang business blueprint po kasi this is just our first episode. So Yes. expect po sa mga following episodes Naku, may namin. mga guests na tayo. May mga guests na tayo. These are entrepreneurs. Mga So definitely po may mga experience sila and strategies Yes. na maaari niyong matutunan. Kaya dapat Oo. tumutok kayo sa ating online show na to. Exactly. Oy, bago ang lahat dahil sa darating na Monday. Yes! Ako, Ito dahil na. usapan nga business, kailangan muna magkaroon ng trade license. Correct. Paano mag-set up. Yan ang ating magiging guest, si Miss Jenisa. Pupunta tayo dyan sa Easy Way sa Monday. Ayan. Tanong nyo na lahat. So ito guys, ayan sa mga viewers natin dyan, ito na, gusto nyo na mag-start ng business, mag-apply ng license, or mag-open ng iyong negosyo, antabayanan nyo sa next Monday, 8 p.m. Kaya po, nahirap tayong makakasama Yes. na mag-share ano nga ba yung magkano yung gastos, Oo. ano yung requirements, at kung ano-ano pa mga information. Oo. So, standby kayo, malay nyo, may special Oo, kasi minsan ang sabihin, on that day. lang po ang budget ko, but I want to really put up the business. Oo. Malalaman nyo yan kung po pwede. Di ba? Ayun. So guys, huwag niyong kalimutan yan, okay? So Monday again, Business Blueprint with Villarmilla. And Junie Sorsano. Thank you guys, good night! Bye! Migrating to Australia and Canada is not hard as you think. The Visa Center makes things easy for you. We offer different pathways: student visa, tourist visa, permanent residence, and work permit with PR. What separates the Visa Center from the rest? We are giving you free consultation and assessment. We have competent immigration consultant who will guide you all the way. Flexible payment schemes. Transferable application with no expiry contract. Our delighted clients who are now in both countries can vouch for our brand of service. The award we received this year is a testament of our passion and commitment to serve you better. And because we want to serve more people, we now have 7 branches in the Philippines: Cabiao, Nueva Ecija, Lipa, Batangas,
Santa Maria, Bulacan, Gapan, Nueva Ecija, San Fernando, Pampanga, Ortigas, and Santiago, Isabela. We also have offices in Dubai and Abu Dhabi. The management's commitment to provide excellent service spells the big difference. The Visa Center can make your dreams a reality. Call us now. Westwind, a home that offers connected, healthy, and convenient living. Come and live freely here at Westwind at Lancaster New City. Hello guys! If you are looking for a trusted travel agency here in Dubai, nandito na ang Travel Track Tourism. Get that 5-star experience when you travel with us. We'll help you process the documents you need so you can focus on your dream adventure. Whatever the destination, we'll be with you every step of the way. Travel Track Tourism offers affordable services, kabayan packages, visa services, UAE tours, UAE Exceed visa change, meetings and events, wedding destinations, Armenia packages, Georgia packages, worldwide airline tickets, holiday packages, car rentals, hotel reservations, and many more. And another good news, we accept Happy Payment. Kaya naman, for quick, easy, and reliable assistance, call Travel Track Tourism now. The Emirates Education Center has been one of the pillars of educational and training excellence in Dubai since 1993. For over 3 decades, EEC has been dedicated to providing top-notch training and education, empowering countless individuals seeking personal and professional development to achieve their dreams. Over the years, EEC has grown into a reputable institution known for its diverse range of courses, experienced faculty, and commitment to excellence. A significant milestone in this journey was the merger with a group of dedicated volunteers and social entrepreneurs in 2018. This collaboration brought fresh perspectives and innovative approaches, renewed commitment to community engagement, allowing EEC to offer even more impactful learning experience, further elevating its mission and empowering its vision. The Genius Mila program is tailored for students who exhibit extraordinary abilities in various fields such as science, mathematics, technology, arts, and humanities. The program aims to foster a passion for learning and creativity, encouraging students to explore their interests and reach their full potential.